What's up mga bay? This is your boy Ubek Raida. Today we're going to discuss and see on the best looking game changer here in Cebu City. Now I'll be talking to the owner and we'll be getting insights from him and regarding the performance on his upgrades and also what he feels and see regarding the motorcycle performance and why does he love to upgrade a lot of accessories. So let's find out. Ay, Marky. Um, Actually, I grew up in Manila for 17 years. Tapos, we have decided to transfer in Cebu for good na kasi nasa dito yung dad ko. So, okay naman Cebu. Yung game changer ko, nabili ko nung actually pa siya October 19. Time na timing birthday sa birthday na anak ko. Tapos, ngayon 3 months and a half na siya. So far, very satisfied. Kasi nung una, pumipili talaga ako ng mga motor, no. So marami mga brand na akong pinagpipilian. Kaya lang kasi sa mga options ko, yung click na version ko yung medyo nag-stand up kasi nung una, yung panel niya digital siya. Tapos na-amaze din ako dun sa sa keyless na na pag-start ng motor ko. At the same time, wala na siyang kickstart kasi parang sa scooter, parang ito pa lang yata yung una na nakita ko na may na wala na siyang kickstart kasi parang naikumpara ko sa mga big bike na walang kickstart. So I think nag-evolve yung functions or yung technology ng Honda na scooter. Ano pa ba? Yung panel, saka yung isa pa, yung nakatraka pa dun sa may niya, dito sa may kilay niya, lalo na pagkagabi sobrang maganda tignan. Saka yung overall na design niya, sporty kasi siya yung accent niya dito, dun ako nagandahan. Tapos pagdating sa fuel na consumption naman, matipid siya kasi meron siyang idling na idling stop. Nasa traffic light ka or na traffic ka, automatic mag-stop siya. So add factor din sa akin yun na sa motor na isa sa mga magandang benefits na nagustuhan ko sa game changer. Ngayon mga bay, didiscuss natin sa owner kung anong mga upgrades ng accessories ang ginawa niya at saka magkano ang nagastos niya lahat at anong mga pros at cons ng mga accessories na pinalitan niya sa motor. Let's see and find out. Bali may dito, may lista ako kasi nung from the start na nag-decide ako na set up na or mag-add ng mga accessories. Ilista ko na bago ko makalimutan para in the future, meron akong idea how much yung total na nagastos ko. So, start ko, dito ako nag-start sa outer niya at saka dun sa shock niya sa likod. Itong outer, yung brand niya is Stage 6. Gumastos ako nito mga 1,900. Tapos may mga nuts din kasama, sinamahan ko na ng nuts, umabot din siya ng mga 1,000 din. Tapos yun, ang isa din sa ginawa ko din, bumili pa ako ng inner nito kasi talagang gusto ko ma-lower yung harap niya. Ayoko naman bawasan ng 2-inch yung stock ko kasi original yun sayang So bumili ako ng shock, inner shock na I believe parang sa yata yun Wave na brand yata yun mga nasa 2,000. Yun ang pinaputulan ko ng 2-inch. Tapos sinagad ko dun sa ilalim. Kaya lang
syempre, pag nag-lowered ka, may disadvantage talaga. Medyo maganda siya tignan, kaya lang, yung performance na talaga, babawasan. Like, yung liko ko sa kanan, konti na lang, hindi na siya yung talagang pwede mo siyang i-pull ngayon, konti na lang, medyo delikado na rin. Tapos, yung play ng shock niya, lalo na pag napadangan ng lubak, ano na siya, matagtag, tsaka pag mabilis ka, biglang parang akala mo ipuputok sa ilalim, kasi bang, 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 ba, ganun. Kasi, wala yun ang gusto natin. Yun lang yun talaga yung ano nun, ang consequence mo doon. Mapangit talaga yung ano mo, riding comfort nun. Tapos, sa likod naman, ito yung sinabay ko sa kanya. Ito, 280mm, tapos YSS siya na shock, nasa 1,900. So, sinabay ko siyang dalawa. Kaya, yun. Kasi hindi pa available kasi yung ano, yung RCB8 na RB8 na mags. Kaya ito muna ang inuna ko. So noon, after noon, dumating na yung RB8 ko na mags. Kasi gusto ko talaga puti yung puti yung kulay nung gulong dahil nga nung mags kasi maganda yung pagka-blend niya sa pula eh. So medyo attractive sa malinis siya tignan. So yun, nung dumating yung yung mags na to, medyo mahal nga lang umabot ako ng 5 nito kasama na kasi yung kabit nun, labor. Tapos plano ko talaga nun, hindi ko papalitan yung yung disc brake nun kasi para wala lang, gusto ko lang gamitin din yung yung stock niya. Kaya lang pala ito, ano lang to, 4 holes. So yung stock natin ng yung rig nito, 5 holes kasi yung stock ng yung rig ng yung stock ng game changer, so hindi siya compatible. So wala akong choice, kailangan bumili dun sa tindahan na pinagbilang ko. Naghanap naman ako ng mura. Wala namang may mura, kaya lang 5 holes siya, hindi siya pwede dito. Doon medyo na disgrasya nga ako dito, hindi ko naman talaga gusto, kaya lang umabot siya ng 2.8, ito 2,800. Wala akong magawa, hindi ko naman magagamit kung hindi ko bibilin yun. So wala, no choice. Kailangan kong bawasan yung savings. Ayun. Tapos yung sunod ko na para medyo bumagay naman yung pagka-lowered niya, ito yung sinunod ko. Yung flat seat kasi yung stock niya medyo makapal. So, ito naman yung medyo uso na brand, Dongjin. Maganda rin yung niya, style. Meron din siyang accent na red dito na which is bumagay din sa sa body niya. 950 yung 950 yung bili ko kasama na yung labor sa shop pagkabit niya. Tapos yun nung nakabit ko na to, ito naman ngayon yung inintay ko. Yung tinatawag nila na Garnish. So kasi sa online masyado na akong maraming binisit online. Kaya lang kasi minsan yung iba tingin medyo mahal eh. Nakatiming ako ng sa tropa sa supplier ko ngayon. Nakuha ko siya ng 8,800 kasama na yung kabit. Ito, yung mga yan. Itong sa kilay niya, sa mata, dito, itong sa tapos yung leg na niya, cover, kasama din yan. Yung mat niya, kasama din. Ini-screw lang to siya. Actually pwede mo siyang idikit lang, pero nag-decide na lang ako na i-screw na lang kasi baka manakaw. Tapos dito sa may filter niya, etong cover niya, saka yung tip nung sa muffler, etong grab handle, yan, etong sa ilaw naman kasama din to, pati itong sa likod. Actually merong ganito din sa harap, kaya hindi ko na nilagay kasi medyo parang hindi yata bagay, kaya hindi ko na muna kinabit. Tapos after nun, ito naman yung sinunod ko ngayon kasi yung stock kasi ng game changer medyo mataas siya. Tapos gusto ko rin kasi mag-blend yung
yung design ko sa garnish, kaya naghanap ako ng ano, ng carbon fiber din na ano, na style lang. At least mag-match sa ano, tapos medyo, yun nga, rainbow din yung ano, ano tawag dito, kulay na yan. Mas mababa naman siya compared sa ano, sa, sa stock talaga niya. Tapos sinunod ko rin to. Ito, yung lever niya, RCB. Ang RCB ito, lever nasa 1,150. Tapos itong ano, itong side mirror nasa 700 naman. Tapos sinunod ko rin itong ano, itong side stand niya. Kasi pag nung ni-lower ko na kasi to, hindi ko na siya, although nagagamit ko yung ano niya, yung stock niya na side stand, kaya lang nakatayo na siya, so delikado baka matumba. So ito nasa ano to, nasa 350 lang naman. Yun. Tapos ang pinaka latest ko na ano rin, na nakabit itong ano, yung Bosch na horn, yung busina. Dito yan. Ayan. Ito, nasa ano yan, nasa magkano ba yan? 900. Kaya lang, yun, kanina pinakabit ko sa ano, sa taga Honda mismo. Kasi bago ko siya kinabit yan, para di maano yung warranty niya, maboy. Siyempre, naghanap po na ako ng ano, yung mekaniko na taga Honda na ano yung mga disadvantage kung ikakabit mo or paano mo gagawin. Kasi doon sa mga ordinary na shop lang, buti nga hindi nga natuloy kasi yung binilang ko ng Bosch na busina, sabi niya, sir, i-ano ko muna to, i-YouTube ko muna kasi paano daw tanggalin tong ano, itong mga sa body parts kasi gusto niya ilagay sa loob, ngayon. Buti nila hindi natuloy kasi may mga disadvantage pala yun. Pag kinabit mo yun, although lagyan mo ng relay, may chance na ano, may possible na mag short circuit yung ano mo, yung mga wiring, basta mga ganun yung sinasabi ng Honda eh. Kaya delikado, baka ma-void yung warranty nun, di sayang din naman. Kaya yun, ang ginawa namin, yung stock lang na niya na busina, isang peraso. Actually dalawa to eh, yung Bosch eh. Kaya lang, isa lang yung ginamit ko muna kasi parang pinagpalit ko lang yung ano niya, yung stock niya. Para at least wala kaming babaguhin sa wiring. Yung busina lang mismo. Kaya yun yung pinaka-latest ko. Tsaka naglagay din ako ng ano, ng screen protector lang kasi ito mura lang naman to. 180 nga yung ano, kuha ko. Para protector lang sa ano natin, sa panel natin. Ayoko naman kasi lagyan siya ng ano eh, yung cover pa dito kasi babalita ko, medyo marami na yata yung nagmumuiso sa loob eh. So ako, hindi ko muna siya nilagyan ng ganon, hindi ko muna siya pinarotektahan ng ganon kasi gusto ko malaman kung kasama ba sa batch itong ano ko, itong game changer ko para mapalitan na ano, mapalitan na bagong panel. Yun na, so for the meantime ano lang muna, yung screen protector. So eto, naglagay din ako ng ano, ng linker kasi medyo umuuso na siya ngayon, medyo in na siya ngayon. So sinubukan ko lang maglagay ng winker. Nasa 200 pesos lang yan. Kasama na yung kabit niyan. Eto, dinagdag ko din to kasi as per advice dun sa shop, para bumagay dun sa outer mo tsaka sa mags mo. Tawag nila dito yung front wheel nut cover. Nasa 180 pesos lang naman to. Napakadali lang din naman i-kabit din. So dun sa mga ano, sa mga tropa natin na nagbabalak bumili ng motor, i-ano na lang to, i-consider na lang nila yung ano, game changer sa list nila kasi performance maganda, excellent ang performance niya. Tsaka pag ano, yung acceleration niya, pag galing sa stop, pag pinarangkada mo, talagang akala mo kabayo eh, maarangkada ng ano eh, ganun eh. Tapos nga, fuel efficient siya kasi ay nga na city driving lang ako, nasa 43 kilometers per liter yung ano, yung nasa gauge yung ngayon.
Tapos, siyempre, yung forma. Sporty yung forma niya, okay naman siya, maganda. Tapos, ano pa siya, yung usong-usong kulay ngayon, matte finish. Napakaganda, unique. Tapos, matibay eh. Tsaka, performance, yung riding comfort niya, maganda naman talaga. Ang Honda naman talaga. Tsaka sa mga nagbabalak din na, na magpa-pogi para hindi sila iwan ng girlfriend nila, nasa sa inyo yan. Ano lang, kasi ito, more or less, siguro na nag-gastos na ito, mga ano lang, basta less than 30,000. Bruh. Wag lang siguro kayo wag lang siguro masyadong maglagay ng maraming accessories. Kasi yung motor kasi natin may binabagayan din kasi yan eh. Hindi naman lahat ng accessories sa merkado eh gusto mo kahit na may pera kayo salpak mo dito. Siyempre may binabagayan din siya. So sa mga nagpaplano, search muna kayo sa sa YouTube o kaya sa Google. Search kayo doon kung ano yung mga babagay, lalo na yung kulay ng motor, yan, importante yan. May binabagayan yung kulay ng motor. Kasi hindi naman lahat, like for example, black yung motor mo, tapos magaganito ka ng ganitong kulay, parang wala siyang accent, di ba? So, may binabagayan talaga. So, yun lang talaga yung yun lang talaga yung advice ko. Kung mas simple yung mga accessories mo, pogi naman tignan yung motor na eh. So ito, ano lang naman ito, hindi naman siya over yung yung accessories niya. Sa akin na, tamang lang eh. Tamang, sabi nga nila, takbong pogi lang, okay na eh. Yun lang. This is a Chucky Beat production. Several days later. What's up mga bay? I just found a game changer here in the parking lot. I'll be giving him a sticker. This is what I wrote on the paper. I don't know if you're able to see it. This is for you, GC user. Ayun mga bay, sana yung kung kanino man yung game changer na yon, sana magustuhan niya yung sticker at mag-subscribe ka bay. By the way, maraming salamat kay Boss Marky. Maraming salamat sa pag-agree po sa akin at para ma-feature yung motor niya sa vlog natin ngayon. So, kaya ko ginawa ang vlog na yon kasi siya ang may pinakamagandang game changer sa opinion ko na nakita ko dito sa Cebu City. Kaya pinicture ko lahat yon. So, yung mga nakita nyo or yung mga nasa vlog, yung mga prices at saka ano mang yung prices at saka mga accessories na in-upgrade niya, sana makatulong sa inyo yon. Kung may plano man kayong bumili ng accessories or mag-upgrade ng accessories, so take note nyo pa rin yung pros and cons ng accessories na change niya, lalo na yung sa front tube niya. Kasi kung nakinig kayo mabuti, sabi niya may na-sacrifice yung bounce ng front shock niya at
hindi na masyado nang matagtag yung bounce na yon. At ngayon ay Valentine's Day. On the way ako na bumili ng flowers. Sana ma-surprise si Mrs. So kayong mga ano dyan, mga subscribers, yung mga loved ones nyo, huwag niyong kalimutang bilhin. It's February 13 today. Hopefully also try to surprise your loved ones. No, yung Valentine's ay isa sa pinaka romantic na araw sa taon. So, pwede namang gawing Valentine's araw-araw, pero ito yung pinaka special day. Maraming salamat din pala sa mga sumusuporta sa vlog ko, yung palaging nagko-comment at saka yung mga bagong subscribers. Na-reach na po natin yung 1,000 subscribers at maraming salamat po talaga. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako gaganahan gumawa ng vlog. So maraming salamat po sa suporta. Hopefully hindi po kayo magsasawang sumuporta sa channel ko at patuloy niyo pong panoorin yung mga future vlogs ko kasi mag-upload tayo ng more interesting topics sa vlog natin. Plano ko sanang mag-upload twice a week, kaso medyo busy kaya hindi pa pwede sa ngayon, pero hopefully in the future gagawin ko yan. I'll be uploading twice a week, so abang-abang lang kayo mga bay. And dito ko na i-end yung vlog. Maraming salamat sa lahat ng suporta. Please, to those who like my content or this video, please don't forget to like, share, and also don't forget to subscribe. Thank you so much mga bay. I really appreciate your support, and hopefully you guys have a wonderful Valentine's Day. Thank you. Bye-bye. Apir.